ng illegal na asin. Okay? Na tinitira ng mga mahilig magtira ng bato, 'di ba? Asin, bato, you know that, right? Clearance for the past 2 weeks. Okay? So yung kargamento na ito, itong shipment na ito, may nilalamang 1,000 mahigit na illegal na asin at nakatenga lang doon. Ang sabi sa sulat, it is imperative. Okay. So titignan natin 'yan, dito sa sulat na sinasabi at, binabasa ni Maharlika. So ito 'yon, may nagsulat, at naka-address ito sa mga senador. So makikita naman ninyo diyan 'no, ayan ho. Makikita ninyo diyan, ayan, PDEA, BOC at nandiyan yung mga intelligence, pati ombudsman, yung mga senators. Basically nandiyan yung mga senators 'no, para ito ay dinggin sana. Andiyan sila, andiyan lahat mga 'yan. At dated ito August 4. So anong petsa ngayon, 15 na ngayon, wala pa rin ano, ni Hani ho, wala. So sabi dito, "Dear Customs, PIDEA, and Senate, I'm writing to you to inform the container ship currently in the port holding over 1,000 kilograms of shabu, which has been awaiting customs clearance for the past 2 weeks. It is imperative that all containers due to clearance are thoroughly inspected for shabu, including the use of customs and PIDEA dogs. The shipment in question is believed to be sent by the same parties responsible for the shabu found floating in the area." So ito po yung nabalita noon na bloke-bloke ng ano. Lutang-lutang sa dagat sa Badok, Ilocos Norte. Pauwi na raw ang 4 na mangingisda nang makakita sila ng sako sa dagat. Tinignan namin kasi akala nga namin pera. Ay nakita na namin puti. Agad nila itong dinala sa barangay hall at ipinaalam sa mga pulis. On-site screening test, ma'am, at lumabas po na positive na shabu po yung anak ko natin. Tinatayang mahigit 167.4 million pesos ang halaga ng 24 na bloke ng shabu. Nakasil ang mga supot na animoy mga Chinese teapox. Sabi naman ng PIDEA, yung mga dating nakukuha nila, ganun din po. Inaalam pa ng PNP ang ibig sabihin ng mga Chinese markings. Makikipag-coordinate rin daw sila sa Coast Guard para alamin ang mga barkong dumaraan. Okay, so yan po yung balita na yan. Yan yung sinasabi ni Maharlika. Kaya lang ang tanong, anong petsa na ngayon? Hanggang ngayon, hindi pa rin yan. Wala pa rin tayong update kung ano yung investigasyon dyan. Oho. Ngayon, meron akong nakita nga dito sa ano, dito sa palabas ng GMA. Pinalabas nila actually ito yung floating shabu na ito. Yan nyo. Hindi lang isda ang lumutang, pati na bloke-bloke ng shabu. Saan kaya nanggaling? So anyway, hindi na natin panonoorin yan. Gusto ko lang kita sa inyo yung sinabi mismo ng PIDEA agent sa last, sabi niya, about doon sa mga tumitira ng ganito. Ano yung epekto sa utak ng tao? And ending activity na yan at nagkakaroon ng excessive secretion of Ito pala, hindi dopamine. pala. Nagkakaroon ng disturbance in perception, in orientation, even in judgment. Naapektuhan yung liver, yung kidney, yung brain, yung heart. Walang magandang epekto ang paggamit ng illegal na droga. Oh, yan. Mr. Marcos, wala daw magandang epekto, pati yung judgment ninyo naapektuhan. So natin itong sulat ay ito po 'yon. Nanggaling daw ito, likely sent from Myanmar or Malaysia. Containers from these countries need to be meticulously checked. Sabi niya dito, these are the two individuals involved. Itong mga dalawang involved, assisting Chinese drug lords in clearing these shipments, who have been aiding the clearance of shabu containers for the past 6 months. Yung pangalan ito, Julian Cuevas Perez. Sila daw yung involved, at saka yung isa, Crisanto Brescia or Brescia, ayan. Tinignan ko itong ano na ito,
Both of these individuals have been receiving bribes in the past 6 months to help get drugs into the country. A simple investigation as to the finance, lifestyle check dapat ito. So, ni-lifestyle check po natin. Ito pala yun. Itong Julian or Julian Cuevas Perez, ni-lifestyle check natin. Ito, bigatin pala. Ex pala ito ni Zainab. Panoorin natin ito. Napaka-pribadong Ito, 2 years ago ito, siyempre iba yung boyfriend ni Zainab ngayon, eh. tao ni Julian Cuevas na makikita naman sa kanyang social media account dahil mula sa kanyang Instagram hanggang Twitter account ay pribado at pili lamang ang pinapasilip nito sa kanyang buhay. Ngayon Siyempre, illegal pala yung aktibidades, eh. siya ang pinaghihinalaan na boyfriend ni Zainab Harake. Tingnan nyo naman yun, oh. Naka-Lamborghini. Mukhang sa US pa yan. Mukhang gigil ang mga netizens na mas makilala pa siya at malaman kung ano nga ba ang tunay na pagkatao nito. Isang piloto umano si Julian at makikita sa videong ito na sinubukan din pala Piloto talaga yan o piloto ng mga shabu? niyang pasukin ang mundo ng showbiz. Mapapansin na bata pa siya dito at mas maliit pa ang frame ng kanyang pangangatawan. My name is Julian Cuevas, tapos yung role ko si Joey. At ang latest naman ngayon ay ang larawang ito kung saan kasama ni Julian ang bagong luklok sa pwesto na si Yun, yan. Ito. Kaya makikita natin na if you try to connect the dots, ito na yan, oh. Ayan si Julian, Julian Perez, at saka yung Pangulo. Bakit nandyan siya? So, makikita natin yung connection nito. Kaya pinapaimbestiga ito kasi sa kote na kasabwat, protector ng mga Chinese syndicate ng droga. At ito ang gustong ipaimbestiga. President Yun naman pala, Bongbong Marcos. Ikinamangha ng mga netizens ito sapagkat hindi pala basta-basta ang bagong boyfriend ni Zainab Harake. Siyempre. Ayan, Akala pa Hindi basta-basta kasi sila pala. Michael Ma, Martin Araneta, President Marcos. ng mga netizen ay isa si Julian Cuevas sa PSG ng Pangulo dahil sa husay nito sa baril at ganda ng pangangatawan niya. Ngunit ayon sa mga netizens, isa siya sa mga miyembro ng Philippine Sports Commission. Ang larawang ito ni PSG. Julian Cuevas kasama si President Bongbong Marcos ay talaga namang viral ngayon online at umaani ng samot-saring reaksyon mula Grabe pala talaga yung mga tauhan ni Marcos, ano? Sama-sama silang babangag muli. sa mga netizens. OMG! Hindi pala siya basta-basta lang. Walang panama yung isa dito. Astig ni Mr. Black. Swerte ni Ate Zeb. OMG! Kaya pala private medyo ni Ate Zebby kasi nasa job din pala ni Mr. Black. Dito ako Private kasi kay Mr. Black. mga aktibidades Mukhang mga illegal, eh. Matino, mapagmahal. Ang gwapo niya pa at PSG siguro siya ni PBBM. Ang galing naman at Zainab Harake. Sana siya na ang future mo. FYI, champion yan sa firing sa ibang bansa. Isa din siyang pilot at businessman, miyembro ng Philippine Sports Commission. Tama, kung pipili din naman si girl yung high standard na, di ba? Walang panama yung isa. Totoo nga sinabi na pag may umalis, may darating na bago, mas matino. Mukhang unti-unti Matino? Paimbestigahan nyo to. Matino ba to? na ngang nabibigyan ng linaw kung ano nga ba ang tunay na pagkatao ni Julian Cuevas. At kung dati ay pribado, ngayon ay tila imposible na ito, lalo pat isa si Zainab Harake sa pinakasikat at controversial na vlogger ngayon. Kayo mga ka-trend Okay, so ayan balikan natin. Ito po ay gustong ipaimbestiga sa Senado. Ayan Photo attaches shabu from last 6 months shipments which can be verified by matching the color of this particular shabu and the shabu caught by PNP in Manila in the previous months. So tingnan natin asan na yung yung photo na yon. Ito, ayan, ito yung isa eh. Ito yung si Brecias, ito yung si Julian Perez. Ito si Zainab Harake yan eh. Kinoveran pero si Zainab Harake yan. Yan yung nakita natin ngayon lang. Ayan
So ito dapat ipaimbestiga ito ng ating, mga Senado kung talaga sila, kasi tignan ninyo, just recently ngayon lang meron daw na-recover, gano'n na naman ulit. Ngayon lang 'to, kahapon lang ito, tignan niyo. Batangas, makibalita tayo kay Nick Faderogao. Na-recover ng mga tauhan ng Lian PNP ang 6.8 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa shoreline ng Sitio Ligtasin, Barangay Luyahan, Lian, Batangas. Nito lamang Agosto 13, 2024, ganap na alas 7:40 ng umaga. Ayon sa report ng Lian PNP, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa isang membro ng Barangay Information Network na mayroong nadiskubreng pinaghihinalaan shabu sa gilid ng dagat ng nabanggit na lugar. Ay nakatanggap tayo ng informasyon mula ng Drug Enforcement Agency na kung saan ito po ay napag-alaman po natin na may timbang na 1 kilo. So ito, na-recover daw ito sa baybayin ng Batangas. Kahapon lang ito. Parang pattern ito, estilo nga ito. Kasi ito sa Ilocos Sur naman ito ng nabalita last month. So parang pattern. Kunwari ito ay na nadiskubre, na bloke-bloke doon sa dagat, tapos kukunin na yan ng PIDEA hanggang sa ma-stock na yan, tapos kukunin na yung laman yan. Kukunin na nila yan kasi mawawalan na yan sa ano. Kumbaga mapapalusot ito para hindi ito dadaan sa customs or hindi ito kasi galing ito sa ibang bansa, papasok ng Pilipinas. So malinis na ito kasi kunwari namataan, nakita, nadiskubre, na-recover, tapos pagkatapos ng ilang buwan dito, mawawala na ito sa ating paningin, sa publiko. Parang kumbaga sa pera is parang mina-money laundering nila. So ito dapat o kayong mga senador kung talaga kayo naipadala pala itong, sulat na ito sa inyo, imbestigahan na ninyo ito. Nagiging pattern na nila magpasok ng mga ganitong bloke or even tons ng mga illegal na droga sa bansa natin. Oo.